morning to everyone. Amen. Amen. Sa ating pong pag-upo sa presensya ng Panginoon, Sunday after Sunday, Amen, ay nakatala po sa libro ng Aklat ng Buhay sa Langit na tayo po ay naririto at faithfully umaattend. Pero alalahanin po natin ang sinasabi sa James na mabuti naman na tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit, kung ito'y hindi natin ikinabubuhay, ay nilalalang natin ang ating sarili. Niloloko, we deceive ourselves, sabi po sa English. At yung pong taong dinideceive o nililinlang ang kanyang sarili, have that inclination to deceive others also. Kaya wag po tayong maglilang ng ating sarili because we will have that tendency to deceive others also. Maliwanag po ba? Introduction lang po yan. Ngayon po ipapag-aralan natin sa mga pinag-aaralan po natin linggo after linggo, ito po'y katotohanan, ito po'y katibayan, ito po'y kalakasan natin, spiritual sa ating pamumuhay. At ngayong pong umaga, yung pong ating napag-aralan sa mga naglaan ng daang panahon. Kasi kami po, mula nang dumating kami dito, magdadalawang taon na, ay nakikita ko at naunawaan ko na mas malakas o mas mabilis ang aking paglagong espiritual at maraming mga kapahayagan ang Panginoon at binibigay sa akin. And I am so grateful sa bawat isa sa inyo na marami po akong natututunan mula sa Panginoon samantalang tayo patuloy na nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama sa lugar na ito na ang simbahan na itinayo ng Panginoon para sa bawat isa sa atin upang maipahayag ang kanyang pagmamahal, maipahayag ang kanyang katuwiran, maipahayag ang kanyang kapayapaan, ang pag-ibig at lahat ng katuwiran na gusto ng Panginoon na ating madama ay ating pong nadadama dito sa lugar na ito samantalang tayo nagkakatipon. Ganon din po ba ang ating nadarama bawat isa? Amen. Amen. Sa aklat po ng Colossus, sa ating screen, gawin na lang yung English. Ako na lang po magtatagalog. Kasi ano po ako sa Tagalog. Na-miss ko na po yung Tagalog dahil ang tagal ko po sa Iloilo. Kaya ako po'y magtatagalog, bayaan na lang pong mag-English ang ating screen. Colossians chapter 1. Sisimulan ko po sa 25. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Of which I become a minister. Tayo pong lahat na tumanggap na sa Panginoon ay may responsibility tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kung ano na ba tayo ngayon. Ano na tayo mga pagpapalang natatanggap natin ngayon? It is because tayo po'y minahal ng Panginoon. At dahil sa pagmamahal na yun, at dahil sa kapangyarihan na yun, tayo naman po ay may katungkulan na ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa marami pang tao na naroon pa rin sa kadiliman. Hindi po tayo nilikha ng Diyos at itinalaga sa lugar na ito upang tayo kumain at matulog at magpakasaya.
Every one of us, napag-aralan na po natin ito. Every one of us has given the same time, and God has given us talent. Bawat isa po may talento, bawat isa po ay may treasure na binibigay ang Panginoon upang ito'y magamit natin upang maipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. Amen. Ilang taon na po tayo nakaupo dito? At ilan na po ba ang tao na ating nabahaginan ng magandang balita ng kaligtasan mula sa Panginoon? Ito po ang iniiwan ko sa inyong tanong. Ang papag-aralan po natin dito ay ang ating mababasa sa verse 26. The mystery which has been, tagalogin po natin, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Meron pong hiwaga na nasa Panginoon. Ito po, katulad sa sinasabi sa Isaiah, na ito po yung ating naririnig na matagal na mula pa nung tayo mga bata, naririnig na po natin ito sa salit-saling lahi. Kabisado na po natin ang mga salita ng Diyos, memory verse na po natin. Pero sabi po sa aklat ng Isaiah, sila yung tumitingin pero hindi nakakakita. Kasi ang totoo daw pong nakakakita ay ating kaisipan. Ang kaisipan natin ang nagtuturo at nagpapahayag sa ating mata ano yung ating nakikita. Kaya nga sinasabi sa Isaiah, sila ay tumitingin pero hindi sila nakakakita. Sila ay nakakarinig pero hindi sila nakakaunawa. Meron pang lihim na hiwaga, kamanghamanghang hiwaga na ngayon ihahayag. Hallelujah! Ito po'y kapahayagan din sa akin at I am so excited to know the mystery. Kayo po ba'y handa din tumanggap? Ano po ba yung hiwaga, kamanghamanghang hiwaga na ipapahayag sa atin ng Panginoon ngayon? Ihanda po natin ang ating puso at kaisipan at espiritu upang ito'y ating matanggap. Dahil ito po sa maraming salit-saling lahi na naririnig at nakikita, ngunit ngayong pong umaga ay bayaan natin ng ating espiritu at ating puso ay makaunawa. Ano po ba itong kamanghamanghang hiwaga na ipapahayag sa atin? Sa nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon ihahayag sa atin na kanyang mga hinirang. Tayo po'y mga hinirang ng Diyos at sa atin po ipinapahayag ang kamanghamanghang hiwaga ng buhay natin. Amen. Amen. Meron po tayong maunawaan ngayong umaga na bagamat ito'y atin ang naririnig na hindi natin nauunawaan, ito'y ating pong nababasa na, pero hindi po nananatili sa ating puso. Verse 27, niloob ng Diyos na ito'y ihayag sa kanila kung gaano kadakila at kamanghamanghang hiwaga nito para sa mga hintil na walang iba. Amen. Ito po yung hiwaga na natago sa mahabang panahon sa mga hintil. Ngunit ipinapahayag po sa mga tinawag ng Diyos. At ito po ang hiwaga. Walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Sabi po sa English, mas strong po sa English, the mystery that was hidden in the past, God revealed what is the riches of His glory of this ministry among which is. Ito pong kahangahangang hiwaga na natago sa maraming
generation. Paano po ba pagkasabi sa Ingles? Known what is the riches, kayamanan, hiwaga, glory of this mystery among the Gentiles. Hiwaga po at kahanga-hanga. At ito po ang mystery na ipinapahayag sa atin ngayon. The mystery is Christ in you, the hope of glory. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Pastora, bata pa ako, naririnig ko na yan eh. Christ in you. Ngayon pong umaga, kung paano ito'y kapahayagan ng Diyos para sa bawat isa sa atin, meron po tayong hiwaga. Yung natago sa maraming panahon ay magiging maliwanag kaunawaan sa atin ngayong umaga. Christ in you. Ang Panginoong Jesus ay sumasa inyo. At siya ang pag-asa, siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 27, we will, God will to make what is the riches of the glory. 27, the riches of the glory. God will reveal what is the riches of the glory of this mystery. Ano po ba? Na tayo po, ito pong Panginoong Jesus na siyang sumasa atin, ang magbibigay sa atin ng karapatan o na tayo may ano sabi sa Tagalog? Pag-asa na tayo makakabahagi. Tayo po'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Jesus, the hope of glory, ay sumasa atin. Maaari pong sabihin natin na matagal na natin itong narinig. Katulad ko po sa baka 40 years na nangangaral. Pero ito po, mabigyan ako ng pastor ng assignment. And I study about this. Christ in you, the hope of glory. Ay naging maliwanag, makatotohanan sa aking buhay. At naunawaan ko po ito na sa darating na mga panahon ay meron tayong paroroonan o mamanahin. The riches of our inheritance. Tayo po'y tagapagmana. Siya ang ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. We have the inheritance. Meron po tayong mamanahin at meron po tayong bahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi na po tayo nakatingin ano bang kayamanan ang makukuha natin dito sa lupa. Because Christ in you, ang Panginoon Jesus na sumasa atin, ay nagbibigay sa atin ng karapatan na tayo ay makabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Amen. Hallelujah! Ang ating pong kayamanan ay sa langit na hindi mauubos. Ano pa po ba ang ating pinagsusumikapan dito sa lupa upang makuha natin na hindi naman mananatili? Christ in you, the hope of glory, is the mystery of God revealed in us today. Liliwanagin po natin ito. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na napag-aralan na natin sa nagdaan. Unang Juan
1 John 5:12. Ito, 11. Ito ang pagtotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pagitan ng kanyang anak. Alam na natin ito, ano po? Ngayon, sa 12, sinasabi po dito, kung ang anak ng Diyos ay nasa tao. If Christ, sabi po sa King James, who has the Son has life. So ito pong Son, ito pong Panginoong Jesus na anak ng Diyos, na siyang hiwaga, kamanghamanghang hiwaga, na sumasa atin siya. Hindi po natin na maunawaan yun ng lubos. Pero unti-unti po, samantalang ito'y ating pinapag-aralan. Sabi po sa English, he who has the Son has life. Pero katulad ko po, na tumanggap ako sa Panginoon ay ako'y 30 years old. Akala ko po ay ito ay future events na mangyayari sa aking buhay, na kung ako'y matatapos na ang buhay dito sa lupa, ay ako'y dadalhin sa langit ng anak ng Diyos dahil tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Totoo po yan, pero mas malalim po ng kahulugan dahil the mystery, ang hiwaga, ang kamanghamanghang hiwaga na pinagkaloob na sa atin ng Diyos ay tayo'y pinananahanan ng anak ng Diyos, pero tayong buhay. Ang akala ko po, yun, dati kong buhay, tapos binigay sa akin, ginagabayan ako ng buhay ng Panginoong Jesus. So kung kailangan ko na ano ang pangangailangan ko, parang isi-switch ko yung buhay ko sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, kailangan ko buhay ng ganito, ganito, ganito. But in my daily life, ako'y nabubuhay sa sarili ko pa rin pagnanais. Ang aking pong pakiramdam, idinagdag ko lang yung buhay ng Panginoong Yesus sa dati kong buhay. At kung kailangan ko ng milagro, gagamitin ko yung buhay ng Panginoong Yesus na natanggap ko. Okay. Ganun po ang pagkaunawa ko at marahil ganun din ang pagkaunawa ng marami. Pero sa pag-aaral po natin ngayon, ay maunawaan natin the mystery, ang kahangahangang hiwaga na pinagkaloob na sa atin. So sa atin, na tayo may buhay ng anak ng Diyos na ating ikinabubuhay, yung pong espiritu ng kamatayan, yung pong espiritu ng karamdaman, yung espiritu po ng lahat ng hindi mga magandang nangyayari sa ating buhay, dala ng dati nating buhay ay wala ng kapangyarihan dahil ang naghahari na po sa ating buhay ay ang buhay ng anak ng Diyos na nagtagumpay na laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen! Yun po ang mystery. Yun po ang hiwaga na ang hari ng mga hari na nananahan sa ating buhay ay wala na pong makahadlang sa naisin at plano ng Diyos sa ating buhay. Ito po'y magagana. Amen. Pero meron po tayong bahagi na dapat nating maunawaan. Sabi po dito, he who has not the Son has no life. Ang mga tao na hindi pinananahanan ng Diyos ay walang buhay. Ibig po sabihin, they are always inclined to sin. They are always inclined to death. Yung dati po nating buhay, na ipinanganak tayo na may bahid na ng kasalanan. Lagi po itong nahahatak na gumawa ng kasalanan at nahahatak
sa kapansanan, nahahatak sa hindi magandang buhay. Dahil wala po at hindi po ang kapangyarihan ng buhay ng Panginoong Yesus ang nag-ahit sa tao. Completely! Dapat maunawaan natin na ang buhay natin dati na makasalanan ay wala na. Ang nangyayari na sa ating buhay is the will and purposes of God, because we has the Son of God and we have the life that God intended for us to live victoriously here on earth. Amen po ba? Mahina po ang Amen. Katulad po ng kaunawaan ko sa dati. At atin po itong mabibigyan ng kasagutan. Ito pong ating dating buhay ay pinaghaharian ng kasalanan at kamatayan. Di po ba? Amen. Sa ating buhay, pag-isip natin sa umaga, meron tayong pagpili. Mananalangin muna ba ako? O tutulog pa ako? O kakain muna ako? Yun po ang ugali ng dati nating buhay. Ngunit kung atin pong mauunawaan that we have the life of Jesus in us, hindi na po tayo mag-iisip ng pagpili. We know that tulog pa tayo pag-ising ng ating mata, tayo po'y nakikipag-usap na sa ating Ama na makapangyarihan. Amen. Amen! Hallelujah! Hindi na po tayo nag-iisip. Kasi ito pong dati nating buhay, meron pa siyang choice. Nag-iisip pa siya kung ano ang kanyang gagawin ayon sa kanyang kalooban. But we have to live the kind of life that God has given us through His Son. Alalahanin po natin at pag-aralan natin ito. Okay, 1 Peter. Unahin po natin ang verse 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3. Okay. Ilagay mo na lang sa Tagalog at ako ay sa English. 1 Peter 1:3. 3 and 4. Pasalamatan natin ang Diyos, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yung pong buhay natin ngayon na kinabubuhay, nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, ito po isang bagong buhay. New life. Yung pong buhay ng Panginoong Yesus, nang siya ay buhayin muli mula sa kamatayan, yun po yung buhay na tinanggap natin mula sa Panginoon. We have this new life, the life that God has given us is the resurrected life of the Lord Jesus Christ that is within us. Yung pong binuhay na muli na Panginoong Jesus. Yung po ang buhay na ibinigay sa atin. At dahil naunawaan natin na ang buhay natin ikinabubuhay ngayon, this new life that God has given us by the grace and mercy of God is the resurrected life of the Lord Jesus Christ, who defeated all the works and works of the evil one in this world. Amen. Ano po ba ang ating pangkinatatakutan? Ano po ba ang ating mga agam-agam? Knowing, believing that this new life that we have is the resurrected life of the Lord Jesus Christ na nagtagumpay na laban sa lahat ng gawa ng kaaway,
meron pa po bang pwedeng humadlang sa kalooban ng Diyos na magaganap sa ating buhay? Wala na po! We are more victorious and conquerors in the name of Jesus over all the works and works of the evil one that is in the world. Amen. Amen! Hallelujah! Hindi po yung buhay na, kasi po kung nakatingin tayo sa Christmas, nakatingin tayo sa bata, si Jesus na bata. Kung yun ang iniisip natin na tinanggap at binigay ng Diyos Ama sa atin, ano po ba ang magagawa ng bata sa ating buhay? So, we will always think that kailangan itong buhay ko ang maging makapangyarihan. Mag-aaral ako mabuti, magsisikap ako mabuti, at lahat ng dapat kong gawin ay gagawin ko upang magtagumpay sa buhay na ito. Hindi po yan. Today we are learning that the resurrected life of the Lord Jesus, guys, is the kind of life, the mere life of Jesus who resurrected from the dead and triumph over all the works and works of the evil one is the same life that we have in this body today. Amen. Ako po'y nagtataka, ako po'y nagtatanong. Kahit nung pong Sabado, tinanong ko nga kay Sister Wenny, Sister Wenny, mukha ba akong kawawa? Sabi niya, bakit? Bakit lahat ng tao tumutulong sa akin? Yung driver ng bus, galing sa Pitex papuntang Las Marinas, nagpapapara na ako dahil sa first stop ng Patindi. Ayaw akong ipara. Sabi niya sa akin, doon kita ihihintok sa kanto. Akala ko galit siya sa akin. Sabi ko, driver, hindi ba bawal doon sa kanto pumarada? Hindi bawal, hindi paling bawal. Pagka sinita ako ng traffic enforcer, sasabihin ko na hindi ko papayagan na si nanay ay maglakad sa init ng araw. Kaya dito ko siya pinarada kung saan siya makakasakay. Hallelujah! Bakit meron akong ganong kagandang relasyon sa tao? Hindi naman ako nakiusap. Hindi naman ako nagmakaawa. But every time people are giving favor on me, hallelujah! Meron pong siksikan na bus. Meron nakasakay na hagad, malaki, naka-uniform pa. Ako po'y nakatayo dahil standing. Tumayo po yung hagad at lumapit sa akin at inakay ako, dinala ko doon sa kanyang upuan. Hallelujah! Sabi ko, Panginoon, mas mataas yung tsapa ko kaysa sa Kanya. Amen! Because the resurrected life of the Lord Jesus Christ is in me. Amen. Posible po na lahat, even the weather, even lahat ng nasa kapaligiran, hindi po ba ang every creation of God, napag-aralan na natin ito. It is eternally existing with life and with power. And all of those are God's servants for the benefit of mankind. Maging ang mga araw, maging ang ulan, maging ang clouds, ay kayang utusan ng Diyos para sa ating pabor. Amen. Amen! Hallelujah! Kami po ay sanay sumakay sa barko kasi wala pa itong 200 ang bayad sa barko, 180 lang. Meron po kaming sakay, pagbabiyahe, na talagang bagyo. Talaga pong gumigewang-gewang na ang barko. At lahat po, kahit mga taga-Iloilo, talagang nawawala na ng pag-asa. At ako po'y ito yung aking teheras, may teheras doon sa itaas na lasing.
At sinasabi niya, ay goodbye tayong lahat, hindi na tayo makakarating ng Maynila. Tumayo po ako at sinabihan siya, tumigil ka ng pagsasalita. Maging ang bagyo ay titigil upang tayo ay dalhin, makadaong tayo ng safe sa Maynila. Sinasabi ko ito sa panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. At totoo po na tumigil ang bagyo. At tumigil din yung pagsasalita ng laseng. Akala ko po ay walang nakapansin sa nangyari. Pero nung pagbaba na kami ng barko, may mga lalaki na nagsabi, Tita, ang tapang mo. Nakapagsalita ka ng ganyan at tayo'y naligtas. Nandito na tayo, bababa na tayo mula sa barko. Hallelujah! Amen. Dahil po, yung mga bagyo, yung mga ulan, yung mga sadong mga init, yan ay kayang pigilin ng Diyos. At magagawa niya ito sa pagitan ng Panginoon Jesus na siyang sumasa atin. Tayo po ang ambassador, tayo po ang representative ng Diyos ngayon dito sa lupa. And we can speak for the Word of God in faith and let the Word and the will and purposes of God happen according to His plan and purpose sa ating buhay. Amen! Sinasabi ko lang pagka may mga trahedya. Sa eroplano naman po, gumigiwang na yung eroplano, nagsisigawan ng tao. Sabi ko, Panginoon, narito po kami. Hindi po magaganap na kami ay sumimplan. Ang iyong makapangyarihang kamay, ang kikilos at kami maliligtas. Amen. Hindi po kami sumimplan. Nakababa po kami sa Iloilo ng mapayapa. Hallelujah! Because the life that we have today is a new life. The resurrected life of the Lord Jesus Christ, the mystery that had been hidden in the past, is now revealed. Jesus in you, the hope of glory. Amen. Amen! Pastora, maganda naman yung salita ng Diyos at tunay na makapangyarihan. Pero bakit? Okay, mamaya natin sagutin yan. Sa verse 4, itong buhay na pinagkaloob sa atin, isang buhay na pag-asa, dahil ito ay yung na the resurrected life of the Lord Jesus Christ is with us. That is the new life. Ibig sabihin po, yung dati nating buhay, hindi na yun ang operative. Hindi na yun po ang naghahari. Hindi na po yun ang nagwawagi sa ating buhay. Sabi po sa 1 Peter pa rin, 1:23, hindi pa tayo tapos sa 4. Babasahin ko po ang 4. Meron pa tayong 3, 4. Yung buhay po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo po ay magmamana. The resurrected life of the Lord Jesus Christ that is with us, we have inheritance. Magmamana po tayo ng kayamanan na hindi masisira, walang kapintasan, hindi kumukupas, na inihanda ng Diyos para sa atin. Yan po ay sa 1 Peter 1, 3 and 4 ang ating pinapag-aralan. So kahit po narito pa tayo sa lupa, meron na po tayong mamanahin na nakahanda. Walang bahay dungis, walang kapintasan, hindi kumukupas. Ano po ba yun? Okay. Yun naman ang sasagutin ng 1 Peter 1:23. Ano po ba yun? 1:23. Sapagkat muli kayong isinilang
hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sabi po sa English, we have received the incorruptible seed. Incorruptible seed. Yung pong buhay natin dati, yung po ay may kamatayan, may pagpapintasan, may kahinaan, lahat po ng hindi mabuti, dahil tayo ipinanganak na may bahid na ng kasalanan. Corruptible seed po. May binhi na lagi tayong magnanais ng ating para sa ating kapurihan, para sa ating kapakinabangan, para sa atin. Pero ito pong buhay ay pinagkaloob sa atin, the new life, the resurrected life of the Lord Jesus Christ, hindi na po ito nababahiran ng kasalanan o anumang udyok ng mundo sa ating kapaligiran. Kaya meron po tayong mamanahin na inihanda na ng Diyos para sa atin. Dahil yung binhi ng buhay, the resurrected life of the Lord Jesus Christ is the one reigning and ruling in this body. Maliwanag po ba? Sabihin mo, Pastor, maganda naman sana yung pangako ng Diyos. Pero bakit hindi nangyayari? Kahit na ilang taon ng Kristiyano ay naroon pa rin sa kapintasan ng buhay. Yung pong buhay na ibinigay, katulad sa binhi ng resurrected life of the Lord Jesus Christ has to grow. Bayaan po natin na ito ay lumago at siyang maghari sa ating buhay. Paano po ito magagawa? Ito pong Galatians 2:20 ay kabisado na natin at sinasabi natin ito sa ating buhay. Pero bigyan po natin na malalim na pag-aaral. Galatians 2:20 sa English po ay sabi doon, I have been crucified with Christ. Tayo po kailangan ay maramdaman natin, maranasan natin na tayo'y namatay na sa dating nating buhay. Galatians 2:20. Kunin ko muna sa 19. Ako'y namatay na sa kautusan, sa magitan rin ng kautusan upang tayo mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Hallelujah! Kaya, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa magitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ito po ang susi. Bakit kahit 10 taon na Kristiyano at mananampalataya at faithful sa pag-attend sa panambahan, ay ganun pa rin at hindi nakikita ang buhay ng Panginoon Hesus sa kanyang buhay. Dahil kailangan po, tayo po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo po'y dinadala ng Panginoon o pinapayagan ng Panginoon na tayo dumating doon sa sukatan ng ating buhay na sa ating pananampalataya, sa ating pakiramdam, sa ating buhay, ay wala na tayong magagawa at wala nang pag-asa. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. 1979. May bahay po kami sa Commission on Audit, Bandaron, bago dumating ang Fairview. Yung po yung panahon na aksidente
na ako po'y nanganak doon sa aking bunsong anak. Dahil po sa sobrang trabaho, hindi pa po dapat, pero hindi na po ako nakarating ng ospital. Salamat na lang po dahil may kumadrana na malapit. At ligtas naman pong nakalabas ang aking bunsong anak. At dahil emergency po, sabi ko po sa husband ko, dumaan ka sa nanay ko ha, at sabihin mo na ganito, ganon, at saka may kailangan ako, ganon, ganito. So, ini-expect ko po na pag-uwi niya, ay dalanan niya yung aking kailangan. Dahil kami lang naman po ang iwan sa bahay, si Jo po ay 7 years old pa lang noon. Ang problema po, hindi na umuwi ang aking husband. At ang dumating po ay ang nanay ko. At nalaman niya na ang husband, wala pa pong cellphone kasi noon. Kaya hindi ko alam ba't hindi umuwi ang daddy namin sa gitna ng aming pangangailangan. At nanay ko na lang po ang dumating. Araw-araw po siya nagdadala sa amin ng pagkain at nag-aalaga sa amin. Pero isang linggo po, hindi na rin siya dumating. Kasi po siya nagtitinda sa San Juan, sa Angora. At pagkatapos na magtinda ng alas 12, tsaka lang siya pupunta sa amin at magdadala ng aming pagkain at mag-aalaga sa amin. Eh dahil po sa matanda na siya at malayo pa rin yung nilalakad mula dun sa kaya ng jeep, napagod po pala siya at hindi na siya nakarating. So isang linggo po, hindi na nakarating. Ang dumating po sa amin ay ang kasamahan ng sa opisina ng husband ko na nagsasabing na-aksidente ang husband ko, nahulog sa taxi. Kasi po siya ay personnel officer at nung panahon na yun ay na-aksidente ang isa niyang empleyado at siya ang nag-aasikaso sa lahat ng dapat gawin kasi namatay sa aksidente. At siya po ay na-trauma. Sabi po doon sa hospital, sa Waterloo Hospital, hindi nila kayang gamutin ang husband ko. Kaya kailangan ay kunin ko at dalhin ko daw po sa PGH. So 15 days pa lang po ako and I tried na umalis, iwan ko yung mga anak ko at pumunta ako sa nanay ko, humingi ako ng pang-taxi. At doon ko nalaman na siya mismo ay hindi na nakatinda sa pagod niya at hindi na siya nakarating sa amin. Salamat na lang po dahil may Bombay na pwedeng putangan. May pang-taxi na kami papunta sa PGH. Ang husband ko po ay hindi nagsasalita at hindi nakikinig. Pag gusto niya lumakad-lakad lang siya kung saan. Nakarating po kami sa PGH kahit sa doktor hindi siya naniniwala. At sabi po sa akin ng doktor, maganda ako ng 10,000 dahil kailangan na i-x-ray ang kanyang utak. Dahil nahulog po siya sa taxi. Isa pang problema, pag taxi na, ilutang ko pa sa nanay ko Isa lang makukuha ng 10,000. At sa hina na ng katawan ko, at yung anak kong naiwan, sabi ko sa nanay ko, nanay, kunin mo na yung mga anak ko. Sara mo na lang yung bahay namin. So, okay na, settle na yung mga anak ko, kukunin ng nanay ko. Pero itong husband ko na hindi nagsasalita at hindi nakikinig at hindi tumatahimik. At ako naman ay pagod na at ako'y nahihirapan at ako'y hindi ko na rin kaya sa sarili ko. Panginoon, ang ginawa ko po, ako ang nahiga doon sa katre, supposed to be, sa kanyang emergency room. Ako po nakalagay sa emergency room at ako po yung nanalangin. Panginoon, sa lahat na nangyayari, hindi ko na po kaya. Ikaw na po ang bahala sa buhay nito. Ikaw na po ang bahala sa aking husband. Ikaw na po ang bahala sa aking anak. Wala na po akong magagawa. Sa iyong kamay ko na lang inihahatiin. That is the point that I die to myself. Wala na po lahat sa aking buhay.
Wala na po akong mawagawa. Wala na po akong pag-asa. Ikaw na lang. Nakarelate po ba tayo? Amen. Dumating na po ba sa ating buhay na tayo'y nag-rise up na ng kamay sa Panginoon? Panginoon, surrender na ako. Wala na akong magagawa. Wala na akong pag-asa sa buhay na ito. Ikaw na lang. Salamat po dahil nakatulog ako doon sa emergency room. At kaya lamang po ako nagising, ay kinalapit ako ng husband ko. At sinabi niya na, umuwi na kami. Nagsalita na siya. At kami po'y umuwi na nakabus. Wala na pong pang-taxi, uwi na lang po kami. At milagro po ng Panginoon. Pagdating po namin sa bahay namin, nagluto ang husband ko. At nagdala kami ng pagkain sa sampalok sa mga anak ko. Na parang walang nangyari sa nagdaang linggo. At ang bundle po ng pagpapala dahil pinabayaan namin. We let God to move in our lives. Then He can do great and mighty things more than we could even ask or imagine sa ating buhay. Ang kapatid ko po ay nagtatrabaho sa First Holdings ng Pilipinas. Pag-aari po ito ni Lopez, First Holdings. At meron po silang ipinatag, 1980s, na sila'y nagpapadala ng trabahador sa Saudi Arabia. The first ay Akibal. Yung po mga unang pinadala sa Saudi. Milagro po ng Diyos kasama doon ang husband ko. Ang kanya pong bed, ano yung kanyang medical certificate ay all clear and he was able to go to Saudi Arabia. Walang gastos, may pocket money pang iniwan sa amin. Hallelujah! Amen. Dahil hindi na po itong buhay na ito ang nag-ari. Hindi na po itong buhay na ito ang nabubuhay. The resurrected life of the Lord Jesus Christ who triumphed death, who triumphed poverty, who triumphed all of diseases and the hardship in this world is in this body now. Amen! Amen. Kailangan po sa ating buhay na pabayaan natin. We just let God na tayo mamatay sa dati nating buhay. And let the resurrected life of the Lord Jesus Christ reign and rule over this body. Tayo po ay nabubuhay ngayon sa isang bagong buhay. Namatay na tayong kasama ng Panginoong Jesus. Romans 6:8. Tayo po, kung naranasan na natin na tayo namatay na kasama ng Panginoong Jesus, tayo po ay mabubuhay. Tayo po ay mananampalataya na tayo nabubuhay ngayon with the new life that God has given us. We live with Him. Because we died with Him, we raised up with Him. Amen. Amen. Pero kung Kristiyano ka, na hindi mo pa naranasang mamatay sa cross, kasama ng Panginoon Jesus, then you will remain with your new life, with your the same life, na nakikipaglaban sa mundong ito. Tapos na po ang laban. At that cross, Jesus said, it is finished. And when we acknowledge, when we believe, and when we live with the resurrected life of the Lord Jesus Christ that is reigning and living in this body, ang milagro po ay nangyayari sa ating buhay araw-araw. Amen. Amen po ba? Amen. Handa po ba kayo na mabuhay tayo ng araw-araw ay milagro
Romans 6:11. Romans 6:11. Tingnan natin sa Tagalog. Basahin niyo na lang po sa English. Romans 6:11. Alam natin na tayo namatay ng kasama ng Kristo. Alam natin na si Kristo ay muling binuhay, ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya namatay siya nang minsan para sa lahat ng panahon dahil sa ating kasalanan. At buhay siya ngayon para sa Diyos. Kaya, ito po ang ating pag-aralan. Kaya dapat din ninyong ituring ang iyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Because we live for God. Paano po ba yung mabuhay with the light of God? Alam po natin that God is love. Yung pong buhay na pinangungunahan ng buhay ng Panginoong Yesus ay nabubuhay sa pag-ibig. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Nakikita natin ang lahat ng tao nakaibig-ibig. Amen. Amen. Wala po tayong iit sa puwera. Kahit sino po ba sila. Kaya ako po enjoy na mag-minister sa mga pulubi sa Iloilo. Inuupuan ko po sila sa bangketa at dinadala ng pagkain. Hindi lang po pagkain spiritual, may dala din po akong pagkain para sa kanila. At ako po yung nasisiyahan sa ganun kong ginagawa. Because iniisip ko po, minahal ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng bagong buhay. Yung buhay na matagumpay. Yun din naman ang gusto kong i-share sa lahat ng tao na naroon pa rin sa kadiliman at pangangailangan. Na sila'y maalis doon at mabigyan ng buhay. The same life that God has given me, that they may experience the same love. Ang karakteristik po na tayo pinangunahan ng bagong buhay ng Panginoon Jesus is we love one another. Tinitingnan po natin ang lahat ng tao na sila'y kaibig-ibig sa mata ng Diyos. Amen. Wala po tayong titingnan na kapintas nila, kundi lahat po sila ay ating tinatanggap. Maging sa panalangin na lamang, nakikita natin silang naghihirap, pinapanalangin natin sila na yung buhay na ating tinatamasa ngayon ay matamasa nila kung mauunawaan nila na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Kahit po sa panalangin, magagawa natin ito kung hindi natin ito magawa ng personalan. Ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan. At yung pong kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay kailangan ng mundo, lalo ngayon. Ito pong kaunawaan natin na tayo nabubuhay ngayon, hindi dahil sa dati nating buhay na ating pinagsusumikapang maging banal. Hindi po natin magagawa yun. Kundi maunawaan po natin na tayo namatay na sa dati nating buhay at ang buhay nating kinabubuhay ngayon ay ang buhay ng Panginoong Jesus. The resurrected life of the Lord Jesus Christ na nagtagumpay laban sa lahat ng gawa ng tao. So that we can live victoriously and live manifesting the light of God in this earth so that many people will know God. At maligtas din sila katulad ng pagliligtas ng iniwan sa atin. Ito po ang ating tandaan. Sabi po ng mga
Based din po ito sa salita ng Diyos. Ibabalik ko po sa salita ng Diyos, pero kunin muna natin ang scientific explanation ng ano nangyari sa atin nung tayo ay tumanggap ng bagong buhay mula sa Panginoon. Tayo daw po dati, kung baga tayo nabubuhay dito sa ibabang ito, na kahit isang tuka. When we receive Jesus as Lord and Savior of our lives, inalis niya tayo dito. Tinala na niya tayo dito. And this life, because this is the resurrected life of the Lord Jesus Christ, ang mga nandyan sa ibaba, wala silang kapangyarihan sa atin. We can transcend. Kaya nating utusan ang tubig na pumasok sa loob ng ating bahay. Nangyari po ito sa Montanya, konting ulan lang po bumabaha. Isang baseball na bumabaha na doon, nandiyan na ang tubig. Sabi ko sa kasama ko sa bahay, diyan matulog lang kayo. Huwag niyong tingnan yung baha, ako bahala dito. And sinabi ko, tubig, God has created you with boundaries. Doon lang kayo sa ilog, doon lang kayo sa dagat, hindi kayo pwede dito. At ano po ang nangyari? Hindi sila nakapasok sa bahay namin, hindi kami nabahaan. Because, dyan lang sila, tayo nandito na. We are living with the resurrected life of the Lord Jesus Christ who triumphed all the works and works of the evil one. Kunin po natin sa Biblia. Isaiah 11:16. Wala po sa Biblia kung Tagalog. And, nasa na? Isaiah 11:16. Bakit may naka? I-shortcut ko na lang po. And there shall be a highway. For the remnant. Sabi po doon sa Isaiah 11:16, there shall be a highway for the remnant of Israel in that day when they came out of the land of Egypt. Doon po sa wilderness, sabi po ng mga astrologers and mga scientists, wala pong pwedeng mabuhay sa wilderness ng 24 hours. Kahit yung mga gutom na mga insects and beasts na nandun sa wilderness, papapakin po ang tao at hindi pwedeng mabuhay ng 24 hours. But God in His power has created a highway. Hallelujah! Hindi po lumakad sa natural na daan. Ang mga Israelites sa wilderness, God made a highway for them to walk freely, and with the cloud that followed them to protect them from super heat, and with the cloud of fire to keep them hot in the cold night. Ganon din po tayo na tumanggap na sa Panginoon at tayo dinala niya sa kanyang kaharian at tayo nabubuhay ngayon with the resurrected life of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y naglalakad sa highway of holiness na ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po ang gawa ng kaaway ay hindi makakasakit sa atin because we are walking in the highway of holiness that God created for us. Yung po ang ating katatayuan na yun. Amen. Kaya sinasabi, ay Pastora, dito ka na, hindi ka na mapagod. Ang layo-layo, because I'm walking in the highway of holiness. Amen! Yung
explain ko na lang po. In that day there shall be a highway. Tayo po ay naglalakad sa highway of holiness. Hindi po tayo naglalakad kasama ng mga makakasalanan na natin. Hindi po ba matagal na natin na pag-aralan? Now we are living in the kingdom of God. Hindi po tayo dyan nabubuhay. Dito po tayo nabubuhay. In the kingdom of God, and the king that is reigning in us is with us. Hallelujah! Meron po ba tayong nakikita pang hadlang upang ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay hindi maganap. At dito po ako magtatapos. Ephesians 2:6, alam ko natin ito. And ako po yung nananalangin na ito'y maunawaan natin at tanggapin natin sa ating puso, sa ating isip, at ating ipamumuhay. O Panginoon ko, thank you for loving us. Thank you for the great sacrifice that God has done for us on Calvary. Ephesians 2:6. Where is that? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling pinuhay na kasama niya upang maupong kasama niya sa kalangitan. Amen. We are seated in Christ Jesus in the heavenly realms. Hallelujah. Panginoon namin naman, hindi po namin ganap na maunawaan ang aming natural mind and natural heart. But God, we pray that the Holy Spirit will give revelation and quickening in our spirit. Magkaroon po ng buhay na katotohanan na siyang maghahari sa aming puso at aming kaisipan na ang mga kapahayagan